Hi Capricorn, February 2024, Love Month. Kuha tayo ng love message para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Ano pa nga ba ang mensahe na kailangan nyong marinig ngayong buwan ng pag-ibig para sa mga Capricorn? Anong maiwan natin para sa kanila? Message? Okay. Message para sa mga Capricorn ngayong Love Month. Okay, may sumasama sa aking kamay. Kumpol sila. Hindi natin ito titigilan, or pipigilan. Eto na sasabi ko na kung kakayanin pa ng ating energy. Live na live rin po pala tayo ngayon sa ating FB. Kanina pa tayo kasi naka-live. But anyway, marami dami nating ganap ngayon. 8 of Swords, 3 of Pentacles, both are in reverse. The King of Swords, the 5 of Wands, and the 10 of Swords. Okay. So, mekos-mekos din ang pakiramdam ngayon. Pero may pag-init. Okay? May pag-init sa inyong mga buhay pag-ibig. Pag-ibig. Pag-init in a way na sa true lang, ito yung kanina ko pang na-mention, maaaring merong tension. Kahit sa inyong mga pakiramdam, earth signs. Sunod ko kasi kayong binasahan, earth signs. Capricorn. Ito, maraming possibility, okay? Umaangat dito ang iyong productivity. Unang-una sa trabaho, I know this is a love reading, pero bilang kayo yung mga career-oriented talaga. Kahit pa buwan ng pag-ibig, work kang work, grind kang grind. Pero, kasi syempre pa hinahabol nyo lang din yung tamang seguridad. Okay? Mapatrabaho man o relasyon. Andito yung energy para mas laliman, mas pag-initin ang inyong pagsasama. Yun lang. Sabi ko nga, dalawa lang to The 5 of Wands, 10 of Swords. Dalawa lang yung possibility. Maaaring ito yung pag-init ng inyong mga puso, buhay pag-ibig, or pag-init ng inyong mga ulo, ng inyong mga moods, na very normal. Lahat naman tayo merong certain mood, Pero, merong solusyon dito. The 10 of Swords, reverse na. Ano man yung pwede nyong maramdaman sa inyong mga kapareha, if in a relationship, attached, or kung single kayo, meron at merong solusyon. Hindi kailangan laliman yung pwede nyong maramdaman na hindi masyadong okay. Or maybe, isang indikasyon ito na huwag nyo masyadong, bigyan ng tuon yung ilang negativity. Kasi, I'm seeing na meron ding new beginnings sa inyong mga pakiramdam. Sabi ko nga, mekos-mekos, highs or lows, sala sa lamig, sala sa init. Na sana ay bigyan ng prioridad yung alam mong deserve ng bawat isa sa relationship. Couples, married. Huwag kayong magpatalo. Lalo pa kung may, kung may pamilya na kayo, meron na kayong anak. Siyempre, dyan halo-halo na rin yung emosyon. Usaping pera, trabaho, andyan na talaga lahat. Pero, etong mga, minsan ang hirap sabihin, maaaring merong problema, difficulties this month. Huwag kang magpatali dyan, okay? Huwag kang magpa-iwan sa part na yan. You deserve love this month. You deserve na i-celebrate ang love month. Hindi man ganon ka-magical for some of you, pero may pag-init pa rin. Mas pipiliin nyo pa rin ang isa't isa. For couples in a relationship, okay? Alisin lang yung ilang pagiging negative. Minsan kasi wala tayong higit na kalaban dito, kundi ang ating mga sarili. Yung way of thinking natin, hindi masyadong umaayon minsan sa mga bagay-bagay. Lalo pa nga kung marami kayong isipin as a Capricorn din. Responsibilities, obligations, for some of you na meron ng anak. Ayan, maaaring meron pa kayong extra focus na higit na kailangan bigyan ng tuon sa kanila. So, isa-isa lang. Yun din. Para hindi kayo, kung ano-ano yung maramdaman nyo or pumasok sa inyong isipan na hindi okay, or hindi ka sapat, or merong kulang, yung ganon. Okay? Okay. Ano pang ma-add natin doon? More quality time.
quality time kasama ang family, ang iyong one and only. Okay. Andito pa rin naman yung sabi ko nga sa lotion, yung security, at yung pagka-action-oriented sa relationship. Pagiging ready. Buong-buo pa rin naman na magiging ready kayo sa bawat isa sa kabila ng ilang trials na pwede nyong maramdaman sa pagsasama. Lalo pa, para sa ilan, okay, na meron ng pamilya, married, at meron ng anak, okay? So, single, you will be ready. Single, meron new beginnings. Kung magiging bukas ka, the Three of Pentacles reverse, sa ilang pwede mong makilala, okay, or ma-meet pa this month. Alisin yung ano lang, kasi parang yung pressure dito nasa sarili lang din. Sabi ko nga, i-unleash nyo na, i-unleash. Ito, kasi merong nakasakal sa inyo. This one is in reverse. Buksan nyo ang inyong mga mata, alisin nyo yung nakatali dyan sa inyong mga puso. Ano pa, you will be ready. Or itong person mo sa'yo, ready na rin siya. Yun lang, kailangan nilang labanan yung ilang pwedeng maaring nagiging hindrance sa buhay. Buhay, life in general. Kasi dito pa rin umaangat yung work sector, kahit love reading tayo. Ano pa natin? Final advice. Gusto ko yung pinaka-isang message lang bilang babasahin po natin to. Ayan. Ayan, marami sila. Kunin lang natin yung pinaka-isa. Okay, kung ano man yung babagsak para sa mga Capricorn, February, ayan na. Ito talaga. Okay. Reflection. Basahin natin. Give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. Lalo pa for those who are in a relationship. Para sabi ko nga higit na mag-a-apply ito, reflection, dumaan kayo sa pagninilay-nilay sa inyong mga sari-sariling paraan. Kahit pa physically magkasama naman kayo. Hindi sa totally, actually ulitin ko, may healing nga dito eh. May pagiging ready, may new beginnings. Pero ito, present lang ilang tensyon. If ever mag-apply, pag nilay-nilayan ang bagay-bagay, pagkatiwalaan, have faith, okay, na magiging maayos, merong solusyon. Have faith that all will work out for the best. Para sa inyo, ngayong buwan ng pag-ibig, February 2024, Capricorn.